Sound check. Isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin and welcome po sa Sunday afternoon service. This is sa Jesus Christ Baptist Church. At sa atin hong mga kasama online, maaaring kayo ho ay na-shock or hindi man bakit merong notification ng 2 p.m. At nag-decide ang church last Sunday through our church meeting na ang second service is JCBC will be now regularly held at 2 p.m. And nawa ay pagpalain ng Diyos ang hakbang ho natin ito na ang goal ho ay sa lalong ikakainam, lalo na ho para sa atin hong mga kapatiran. Purihin ang Panginoon sa mga patuloy niyang pagkilos, pagtuturo at paggawa sa ating mga ministeryo at maging sa natapos ho nating gawain kihin ng umaga and sa quite literally masarap na fellowship at tanghalian na nakapagsalo-salo ang atin hong mga kapatiran. So muli, at iinggitin ko lang yung mga wala dito. Masarap. So next Sunday, sana ho planuhin niyo na kayo ay naririto. At bukod sa pagkain, yung fellowship and may exercise pa ng table tennis na nakikita yung mga may kahusayang taglay. At purihin ang Panginoon sa saya na kasama ho ang mga kapatiran. Ilan ho mabibilis ng mga announcements? Next Sunday is Family Sunday. Bahagi ho yaan ng atin hong I Love My Church Month. And muli ho, ini-encourage pa rin natin mga kapatiran, even ang mga young people, hindi kailangang malaki kahit maliliit na bagay na pwede nating i-donate sa church na magagamit sa gawain. Meron tayong kapatid, nagbigay ng alcohol, malaking bagay ho yan, ginagamit natin yan every Sunday. Cleaning materials, mga sabon, so on. And also, meron ho nagbigay ng printer, meron ng bookshelf, and yan ho ay blessing ho sa atin ng Panginoon at nawa ho ay iba pa ay kung sakali kayo ho ay magde-decide ay pwede nyo ho, kung sakali man di kayo desindido ay kung ano pa ay pwede ho kayo makipag-usap ho sa atin o sa akin para ho sa mga bagay na pwede hong dalhin. And then also next Sunday nga ho ay Family Sunday. Nawa ho ang mga families ay nakaset na ang inyong schedule, be here next Sunday. And we will do our traditional family picture. Ipiprint natin yan sa maayos na papel. Lalagay natin yan sa frame. Lord willing, mai-display ho ng atin hong mga kapatiran. Pag-pray ho natin ang gawain sa Sunday, lalo na yung mga may hindi pa mananampalataya na mahal sa buhay, at kung sila'y makasama, ay makakilala ho sa atin hong Panginoon. And then also, ay atin hong, meron hong mga bagong reading materials na available ho dyan sa likuran. Pwede ho kayong kumuha. And again, nire-remind ko ho ang atin hong mga offering envelopes. Ang brown envelope ay para ho sa ating general offering, mga panggastos sa ating iglesia. Ang white envelope ay para ho sa ating missions giving. Meron tayong mga sinusuportahan na mga kamanggagawa ho natin, just like the Philippian church supported the Apostle Paul. And then also ang ating green offering ay green envelope ay para ho sa atin hong project offering. At ang ating pinaka-project ho ngayon ay ang pagtulong natin sa ating kapatid na si Brother Dave. Pag-pray nyo nga ho pala si Sister Juvie, dahil lagi daw nasa labas Sister Juvie at ay medyo sinamaan ng pakiramdam. So pakisama natin sa prayer ang atin hong kapatid. Okay, meron pa ba ako nakakalimutan? Mamaya, after ho ng ating afternoon service, ay merong Joy Fellowship sa mga young people. And I'm looking forward, 4 pa lang yung nagsasubmit yata nung t-shirt design. Ayan ho ay bahagi ho ng kanilang pangalan nito, fundraising para ho sa parating na camp ditong summer ng mahal na araw. So pag-pray ho natin, so ang church ho, i-display ho natin dyan yung mga design ng ating mga young people, pipili ang church, and then yun yung ating ipiprint. Yung mga gustong magpa-print ay syempre, ang kikitain sa t-shirt na yon ay pupunta sa pondo ng ating hong mga young people. So pag-pray natin yan, suportahan ho natin yan, and then also ay ang ating gawain sa Sunday sa Family Sunday. Ayan. So liban na ho, meron ba ako nakakalimutan? Siguro naman ay wala na. So tayo ho ay magsimula sa atin hong gawain ng pagsamba. A little bit nakakaiba sa pakiramdam yung Sunday afternoon. Pero nawa ho ay ito'y patuloy na mag-adjust tayo at gamitin ng Panginoon para sa ikalalago ho ng atin hong mga kapatiran. Tayo ho ay manalangin, hingin natin ng tulong at gabay at pagsiyasat ng Diyos sa ating paghahanda sa pagsamba sa Kanya. Let's pray.
Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming patuloy kang niluluwalhati, pinupuri, pinapasalamatan. Salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal at dakilang karunungan. Kung saan, Panginoon, dinisenyo mo na ang iyong mga anak ay sa isang araw, sa isang buong linggo, ay makapagtipon-tipon upang purihin ka. At gayon din naman upang magpalakasan sa isa't isa, upang sambahin ka, Panginoon. At patuloy na ipahayag ang aming pagmamahal sa isa't isa bilang mga magkakapatid. Salamat, O Diyos, at iglesia na iyong tinatag sa dakong ito. At salamat sa mga manggagawa na patuloy mong ginagamit. Gayon din sa mga mananampalataya na patuloy na nagpapagamit ng iyong mga kaloob upang sa ipaglilingkod sa mga kapatiran, sa mga ministeryo sa iglesyang ito. Salamat, O Diyos, sa iyong probisyon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay ng aming mga pangangailangan, lalo't higit ang mga espiritual na pangangailangan ng iyong mga anak. And Lord, salamat po sapagkat nakikita namin kung paanong ikaw ay patuloy na gumagawa, nagtuturo at nagpapabanal ng iyong mga mananampalataya sa dakong ito. At gamitin mong patuloy ang mga ministeryo, lalo na ang pagtuturo at pangangaral ng iyong salita sa ikababanal ng iyong mga anak at sa ikaliligtas ng mga wala pa sa pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, aming hinihingi ang iyong paggabay at gayon din ang iyong pagsiyasat sa amin, sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, maging sa lahat ng aming mga gawa. Ano naman, Panginoon, nataliwas sa iyong kabanalan at sa iyong mga kautusan, Panginoon, aming hinihingi ang kapatawaran. At muli, aming kinikilala ng iyong pagpapatawad sa amin ay dahil lamang sa aming Panginoong Hesukristo na namatay, nilibing at muling nabuhay para sa aming kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Ikaw po magpala sa bawat bahagi ng gawain na ito at muli aming inaalala sa iyo ang aming pong kapatid na si Brother Dave. Tulungan mo po. Maging ang kanyang may bahay na si Sister Juby at bawat isa na mahandoon ng iba't ibang mga masasamang pakiramdam sa katawan. O Panginoon, mahabag ka. At muli amin din pong hinihiling patuloy yung kahabagan sa mga nasalanta ng lindol, sa mga grabe ang paghihinagpis at kawalan. Tulungan mo po, Panginoon. At lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit sa ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Loyalty to Christ. Overheal the plane, there comes the signal's rain. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. As music rolls along, the hills take up the song of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On the victory, Christ our great commander. Loyalty, loyalty, loyalty.
loyalty to Christ. On to victory, Christ our great commander on. We'll move at his command, we'll soon possess the land. Through loyalty, let's manatili pa tayo nakatayo. Magandang hapon mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng mga salita ng ating Panginoon, atin pong basahin ang mga gawa, chapter 6, verse 8 hanggang 15. Ready, read. Si Esteban, napuspos ng biyaya at ng kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga himala sa gitna ng mga taong bayan. Ngunit nakipagtalo sa kanya ang ilan mula sa sinagoga, na tinatawag na mga Pinalaya at mga Sireneo, at mga Alejandrino at mga taga-Silisya at taga-Asya. Hindi nila kayang salungatin ang karunungan at ang espiritu na nagkaloob sa kanya ng kanyang sinasabi. Kaya lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na sabihing, narinig namin siyang nagsasalita ng mga kalapastanganan laban kay Moises at laban sa Diyos. Sinulsulan din nila ang taong bayan, maging ang mga matatandang namamahala sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Lumapit sila kay Esteban, pagkatapos ay sinunggaban siya at dinala sa Sanhedrin. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi na nagsabi, walang tigil ang taong ito sa pagsasalita laban sa banal na lugar na ito at laban sa kautusan. Sapagkat narinig naming sinabi niya, nagigibain nitong si Jesus na taga Nazaret ang lugar na ito at babaguhin ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Nakita ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin na nakatitig sa kanya na ang mukha niya ay tulad ng sa isang anghel. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at kapuri-puri sa lahat. O Diyos, maraming salamat pong muli sa oras na itong pinagkaloob mo sa amin upang makapagsamba ng sama-sama, O Diyos. Maraming salamat sa kapayapaan na ibinigay mo sa amin, kalayaan na magsamba sa iyo, Panginoon, dahil karapat-dapat ka lamang naming sambahin bilang iyong mga anak, bilang iyong mga mananampalataya, O Diyos. Kami ay iyong iniligtas, Panginoon. Kami na hindi karapat-dapat, O Diyos, ay pinagkalooban mo ng kaligtasan na nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo, na siyang namatay at muling nabuhay upang kami, O Diyos, ay makasama ka at makapiling ka sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Gaya ng mga itinuro mo sa amin kaninang umaga, O Diyos, maraming salamat sa katotohanan na ikaw, O Diyos, ikaw mismo ang aming mamanahin, Panginoon. O anong biyaya ito na pinagkaloob mo sa iyong mga anak, Panginoon, na makasama ka sa walang hanggan, Panginoon. Purihin ka at sinasamba ka namin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapala mo sa buong linggo, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. At hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, naroon man ang sakit, ang hirap, O Diyos. Naroon ka pa rin, O Diyos, na nagpapaalala sa amin. Naroon ka pa rin, O Diyos, na nag-iingat at nag-aalaga sa amin, Panginoon. Hindi man namin alam, Panginoon, kung saan huhugutin ang pag-asa, Panginoon. Naroon ka upang ipaalala na ang pag-asa namin ay nasa aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, ngayong hapon na ito, Diyos, nawa ay
sa aming pag-aawitan, sa aming pagbabasa ng iyong mga salita, sa aming pananalangin, Panginoon, sa aming pag-aalay at pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa ikaw ay tunay naming sambahin sa aming puso. Nawa, O Diyos, ang mga katotohanan na nalalaman namin na nagmumula sa iyong mga salita, O Diyos, ay ang aming panghawakan habang kami nagsasamba sa iyo. Nawa hindi lamang kami magsamba sa pamamagitan ng bibig, O Diyos, ay kundi tunay nga sa Espiritu at katotohanan kami ay magsamba sa iyo. Alalahanin mo, O Diyos, ang aming mga kapatid na naroon ng sakit, lalo na si Brother Dave, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa iyong biyaya sa kanyang buhay na nagkaroon ng paraan ng kapahingahan ng aming kapatid sa mga nangyayari ngayon na paggagamot sa kanya, Panginoon. At nawa, O Diyos, patuloy mo itong ibigay sa kanya at maging kapurihan sa iyong dakilang pangalan. At nawa, O Diyos, ingatan mo rin ang kanyang may bahay, Panginoon, na naroon yung kailangan lumabas, palagian, Panginoon, ingatan mo, gabayan. At nawa, O Diyos, ang buong pamilyang ito ay maging kapurihan, maging kagamitan, O Diyos, parang lalo pang magningning sa kanilang buhay ang ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. O Lord, sa lahat ng gagawin namin, nawa ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pagsamba ay mauwi sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat pong muli. Ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po tayong magsiupo. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, as the deer panted for the water. As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you, Lord, can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Magsitayo po tayong lahat para po sa ating pagkakaloob.
Okay, sa pagpapatuloy ng ating gawain ng pagsamba, tayo po muli ay babasa ng talata mula sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8 bilang batayan ng ating pagkakaloob sa hapong ito. Sabay-sabay ating pong basahin ng verse ang mula sa talata 6 o verse 6. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na dakila, aming Ama, muli purihin ka sa oras na to, sa pagkakataon at maging pribilehiyo na kami po ay madako sa iyong bahay pananambahan ito upang patuloy kang dakilain at papurihan sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Salamat o Diyos sapagkat sa iyong biyaya ay narito kami, taglay ang buhay, kalakasan at bagay na kagalingan na amin nagagawa. At amin po itong kinikilala na sa iyo nagmumula, sa iyong biyaya o Diyos at sa iyong katapatan sa amin. O Diyos, marapat kang sambahin at papurihan sa lahat ng bagay na pinagkakaloob niyo sa amin. Maging ang bagay na aming gagawin sa hapong ito, ang aming pagkakaloob upang papurihan ka, ay amin din pong kinikilala bilang isang pribilehiyo, bahagi ng aming pagsamba sa iyong dakilang pangalan. O Diyos, amin dalangin sa hapong ito na sa mga pananalapi na aming malilikom, patuloy nawa na ito ay pagpalain nyo at gamitin o Diyos upang ang iyong gawain sa iglesyang ito, maging ang iyong mga manggagawa o Diyos ay matugunan ang kanilang mga pangangailangan. O Diyos, salamat po at ikaw rin po magpala sa bawat isa sa amin. At patuloy namin kilalanin na ang bagay nito na aming gagawin ng pagsamba, pagkakaloob ay upang luwalhatiin ka, pasalamatan ka sa lahat ng iyong mga mabuting gawa sa amin. Sa iyong katapatan, O Diyos. Muli, O Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makapagkaloob sa pagpupuri sa iyong pangalan. Ang lahat na ito ay amin dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay magsitayong lahat. Muli po tayo umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Praise the Lord from Psalm 150. May the starry host, you trace the mountain peaks, you paint the evening sky with wonders. The earth, it is your throne, from desert to the sea. All nature testifies your splendor. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord. Raise your voice, you heights in all your depths. From furthest east to west,
Let everything that has breath praise the Lord. Receive into the dust, in love your spirit breathe. You form us in your very likeness, to know your wondrous works, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord, sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you whites in all your depths, from furthest east to west. Let everything that has breath praise the Lord. Let symphonies resound, let drums and choirs ring out. All heaven hear the sound of worship. Let every nation bring its honors to the King, a roar of harmonies eternal. Praise the Lord, praise the Lord, sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths, from furthest east to west. Let the stars, all creatures near and far, from sky to sea to shore, sing out forevermore. Let everything that has breath praise the Lord. Magsiupo pong lahat. Malamig na hapon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon, ano? Mainit ng mga nakaraang araw at biglang malamig kaninang umaga. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay tumungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. 185,000. Yan po ang bilang ng mga namatay na Assyrian soldiers matapos silang patayin ng isang anghel ng Panginoon. Yan po ang report ni Prophet Isaiah ayon sa 2 Kings chapter 19 verse number 35. Sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, makakasaksi naman tayo ng isang tagpo kung saan ang isang mananampalataya ay hindi pumatay, kundi gumapi ng tatlong magkakaibang grupo sa isang paikipagtalastasan. At ang tatlong grupo na ito, na kalaban niya ay walang binatbat. Sa mananampalatayang ito, dahil sa karunungang ipinahiram sa kanya ng Panginoon. Tayo pong lahat muli ay magsitayo. Ating pong basahin ang ating talata mula sa Acts chapter 6, verses 8 to 15. Basahin ko po sa English version at sundan nyo na lamang po sa inyong mga Biblia o dito po sa ating screen. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines and Cyrenians and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Then they suborned men which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God.
And they stirred up the people and the elders and the scribes and came upon him and caught him and brought him to the council and set up false witnesses which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs which Moses delivered us. And all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel. Tayo po ay sumaglit na manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, na muli kami po ay tinipon mo sa iyong bahay-sambahan upang sambahin ka namin ngayong hapong ito, Panginoon. O Diyos, kami po ay humihingi sa iyo ng paggabay, ng pangunguna mo, Panginoon. Humihingi po kami sa iyo, Panginoon, ng kapangyarihan. Nawa, O Diyos, ang iyong banal na spirito, ang siyang kumilos sa amin ngayong hapong ito at magturo po, Panginoon, sa amin ng mga katotohanan na nais mong maunawaan namin magmula sa iyong mga salita. Patnubayan mo kami, Panginoon. Patnubayan mo, Panginoon, ang iyong lingkod. Gamitin mo, maging instrumento na tagapahayag ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Lord, na makapagbigay po kami ng kaluwalhatian sa iyo sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po, O Diyos, ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Maaari na po kayo magsiupo. Ito po ang ating magiging mensahe ngayong hapong ito. Ang makadiyos na katangiang taglay ng mga mananampalataya ay puno ng pananampalatayang nagtitiwala ng lubusan sa Diyos, puspos ng banal na spirito na sumusunod sa kalooban niya, at puno ng kapangyarihan, karunungang tinitindigan ang mga katotohanan ng kanyang mga salita. Magkaroon po tayo ng short recap para ma-connecta po natin dito sa ating pag-aaral ngayong hapong ito. Kung maaalala nyo po, dito sa chapter 6, nagkaroon ng issue. Nagkaroon ng issue at sa pagitan ng mga Grecians at ng mga Hebrews. Again, yung mga Grecians, sila day mga Hudyo, pero sila'y nakatira doon sa iba't ibang mga probinsya na pinamamahalaan ng Roman Empire. At dahil nga naroon sila sa mga Griegong mga lugar, ay Griego na rin yung kanilang mga kultura, maging yung kanilang mga lengguwahe na ginagamit. At yung kabilang grupo naman po ay yung mga Hebrews. Ito, syempre, yung mga Hudyo talaga. At maging yung kanilang kulturang ipinamumuhay ay yung Jewish cultures din. At doon sila nakatira mismo rin sa Jerusalem. Maalala natin na naging problema rito ay napabayaan yung financial assistance ng mga widow or ng mga balo, ng mga Grecians. Yun ang sinasabi nila. Hindi nabibigyan ng sapat na financial assistance yung mga balo namin, yung mga widows namin. Nung malaman ng mga apostol itong issue na ito, ang una nilang naging tugon, hindi namin, nariyan ang problema, pero hindi namin pwedeng pabayaan ang aming responsibilidad sa pangangaral at pananalangin. Maalala natin, ito yung kanilang primero, yung pangunahin nilang responsibilidad bilang mga apostol. Kaya, ang ibinigay na solusyon ng mga apostol ay humanap ang buong kongregasyon ng mga 7 mamumuno sa kanila para resolbahin ang issue na ito. At nagbigay sila ng 5 requirements sa verse number 3 ng Acts chapter 6. Sabi ng Acts chapter 6 verse number 3, Wherefore, brethren, yung mga apostol po ang nagsasalita, Look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. May kita po natin from this text alone, merong 5 na kumbaga ay qualifications na inilatag ang mga apostol. Una, dapat ang mamumuno ay lalaki. Yan ang unang binigay na requirement. Pinag-aralan po natin yan, na bagamat hindi natin sinasabi na mas mababa o walang role na gagampanan ng mga babae sa loob ng iglesia, pero ang responsibilidad sa pamumuno ay ibinigay sa mga lalaki.
Yan po ang unang qualification. At sabi diyan, from among you. Big sabihin, kasama lang nila o mananampalataya rin. Dahil mahirap naman kung yung mamumuno sa kanila, una, hindi nila kilala kung paano yun, ano yung buhay nun. Di ba? Hindi nila masasabi. At kung tunay nga bang mananampalataya. Dahil madaling sabihin na, ako, mananampalataya ako. Pero dapat nakikita rin nila. Kasama lang din nila. At sabi diyan, honest report. Again, kung maaalala natin, malaking halaga ito. Malaking salapi ito. Dahil ang estima nga ng mga theologians, nasa 20,000 katao. Imagine niyo na lamang po kung halagang tagi-100 kada isa. I-times nyo na lamang kung magkano yun sa araw-araw ang ipinamamahagi nila. Hindi biro yung halaga ng salapi na hahawakan itong mga mamumuno. Kaya kailangan meron siyang integrity. Merong honest report. Dapat ang mga leaders ng simbahan ay merong honest report. At ano pa doon? Sabi niyan, full of the Holy Ghost. Siya'y puspos ng banal na spirito. At hindi lamang yun, siya'y puno ng karunungan. At ang napili nga nila, according sa Acts chapter 6, verse number 5, sabi ng talata, and the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Sabi po ng talata, sabi doon, yung resolution na binigay ng mga apostles, pleased the whole multitude. Ikinagalak ito ng whole multitude. At ano po ang naging resulta sa verse number 7? Verse number 7, and the word of God increased. And the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Pag ginagampanan ng bawat mga mananampalataya ng maayos yung kanilang responsibilidad sa iglesia, ito po ang nagiging resulta. Lumalago, lumalawak ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Now, dito po sa ating text, sa verses 8 to 15, meron tayong isang karakter na sa kanya naman mapupunta yung focus. Sa kanya mapupunta yung spotlight. At ang karakter na ito ay isa doon sa 7 na itinalaga ng mga mananampalataya noon upang pamunuan sila sa pagresolba ng issue na kinakaharap nila noon. Particularly, yun nga, yung problema sa pamamahagi ng ayuda. At yung pangangalaga ng maayos sa mga mananampalataya. At ang karakter na bibigyan po natin ng pansin ngayong hapong ito ay si Esteban or si Stephen. Kung maalala natin, yung 7 na binoto ng mga mananampalataya ay sila talaga yung nakitaan nila. Dahil sabi nga ng mga apostol, from among you. Dahil dapat makikita ninyo yung mga qualifications na ito sa kanila. So itong 7 na ito, nakitaan sila ng mga katangian na nire-require ng mga apostol. Pero mula doon sa 7 na binoto nila, na itinalaga nila, merong isa sa kanila na siya ang binigyan ng pansin. Yun nga si Stephen. Bakit? Bakit siya yung binigyan ng pansin dito sa tagpong ito? Bakit hindi yung ibang 6? Bakit nasa kanya? Well, maari nating sabihin na mas nakakaangat siguro si Stephen doon sa 7 or mas magaling siya sa kanila, pero hindi eh. Dahil yung 7 na yon, mga kapwa kwalipikado. Pare-pareha sila eh. Mga qualified sila doon sa posisyon. Pasok silang lahat doon sa qualifications. At yun nga rin yung nakita ng mga tao na yun sa kanila, kung bakit sila binoto. Pero ano yung kahalagahan? Kung bakit bibigyan natin ngayon ng pansin si Stephen? Meron pong importanteng role na gagampanan itong tagpong ito. Particular, itong tagpo na ito kay Stephen at maging si Stephen mismo. Ito pong tagpo na ito ay siyang magiging transition mula sa mga Hudyo patungo sa mga Hintil. So transition story ito. At hindi lamang po yun. Ito yung magiging transition mula kay Apostol Pedro patungo kay Apostol Pablo. Kasi alam naman natin na sa mga apostol, merong kumbaga ay 2 nasa taas. Kumbaga sa basketball, sila yung Kobe Bryant at LeBron James. Kumbaga sila yung nasa taas.
At itong si Stephen, siya yung magiging tulay. Siya yung magiging tulay dito sa dalawang apostol. Siya yung kokonekta sa storya kung paano mula sa chapter 1 hanggang chapter 5, makita natin puro si Apostol Pedro yung main character, right? Makita natin, puro nasa kanya. Halos siya yung main character. Pero pagdating dito kay Stephen, makikilala na natin si Apostol Pablo hanggang sa mag-transition na nga ng tuluyan yung story patungo kay Apostol Pablo at sa mga hintil. Makikita po natin na si Stephen yung gagamitin ng Panginoon, hindi lamang para makilala natin si Apostol Pablo, kundi upang mabuksan ang pinto ng Ebanghelyo patungo sa ating mga hintil. Dito yon mag-uumpisa. So very significant po, napakahalaga nitong gagampanan dito ni Stephen. At kung alam po natin yung story ni Stephen, well, spoiler alert, no, sa mga hindi pa po nakakaalam, napakaikli lamang. Hindi lang ng story niya, kundi maging ng buhay niya. Dahil papatayin siya sa susunod na chapter. At siya po yung kauna-unahang martyr sa panahon ng iglesia sa Bagong Tipan. Sa panahon po natin ngayon, ganito po minimeasure ng modern Christianity ang success ng iglesia. Dapat ay meron silang malaki at magandang building. Merong popularity. Popular dapat ang mga pinuno. Tanyag ang mga leaders ng simbahan. Maraming mga nagfo-forward sa altar call. Maraming mga sumasabay sa sinner's prayer at nagtataas ng kanilang mga kamay. Pero alam niyo po, dito sa maikling story na to ni Stephen, makikita po natin na hindi sa mga bagay na iyon nasusukat ang tunay na success. Ang success ay maaabot natin sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Sa pagtindig sa katotohanan ng Ebanghelyo, bagamat merong nakaambang panganib. Opo, maikli lamang yung naging buhay ni Stephen, pero hindi po maikukumpara yung success na naabot niya sa success na kilala ng modernong Kristyanismo. Pag-aralan po natin ngayong hapong ito, sino nga ba? Sino nga ba itong si Stephen? Una, the character of Stephen, yung katangian ni Esteban or ni Stephen. Verse number 8. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. May kita po natin siya na sabi dyan, full of faith and power. Kung babalikan natin, aakyat tayo ng konti sa verse number 5, dinescribe na siya doon. No, nung nagkaroon ng botohan, dinescribe na siya doon. Sabi sa verse number 5, si Stephen daw is a man full of faith and of the Holy Ghost. Yung word po na full dyan ay galing sa Greek word na pleris, na ang ibig sabihin ay to be filled up, punuin. O puno, ang idea nito, katulad nung sa timba na sinalukan ng tubig, punong-puno na. Wala nang mapaglagyan pa. At ang sinasabi po rito, si Stephen ay isang mananampalataya na punong-puno ng pananampalataya ang kanyang buhay. And totally in control ang banal na spirito sa kanyang buhay. Ibig sabihin po, walang panahon sa buhay ni Stephen na hindi siya nabubuhay sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Walang panahon sa buhay ni Stephen na hindi mo makikita at hindi mo maririnig sa kanya ang kanyang pananampalataya. So walang puwang, walang lugar. Katulad nga ng idea na wala na mapaglagyan. Wala nang puwang sa buhay ni Stephen na hindi siya nakaasa sa paggawa't pagkilos ng banal na spirito. At kaya nga po pagkadating natin sa next chapter, sa chapter 7, na napupuntahan natin sa mga susunod nating pag-aaral, makikita po natin doon yung nilalaman ng kanyang pananampalataya. So hindi lang ito sinabi na si Stephen ay puno ng pananampalataya, ito'y lalabas sa kanyang bibig. Lalabas, makikita natin yung nilalaman ng pananampalataya niya. Sa chapter 7, hindi na po natin babasahin, napakahabang mga talata from verse 1 hanggang verse number 51. Mangangaral si Stephen sa kanila. At ang nilalaman po nun, ipapakita ni Stephen sa kanila sa pangangaral niya na ang Diyos ang siyang namumuno at may hawak sa buong kasaysayan. Sa buong history.
Nagaganap ang lahat ng mga bagay sa kasaysayan dahil ang lahat ng ito ay nasa mga kamay ng Diyos at kanyang pinamumunuan. At ganun ka-firm si Stephen sa kanyang pananampalataya na hindi mo kailanman pwedeng alisin ang Diyos sa history. Hindi mo siya pwedeng tanggalin. Hindi mo pwedeng tanggalin ang Diyos sa history. Bakit? Dahil naroon ang Diyos sa bawat kabanata ng kasaysayan. Naroon siya sa mga bagay na nangyari sa nakaraan. Naroon ang Diyos sa mga bagay na nangyayari ngayon, sa kasalukuyan. Yes, naroon po ang Diyos maging sa lindol na nangyari doon sa Turkey and Syria na kumitil ng libo-libong katao. Naroon ang Diyos. Yes, naririto po ang Diyos sa mga bagay na pinagdadaanan po natin ngayon. Yung matitinding mga karamdaman, mabibigat na suliranin, mga pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin ngayon sa kasalukuyan, narito po ang Panginoon. At naroon din ang Diyos sa mga bagay na mangyayari pa lamang doon sa hinaharap. Naroon ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. At hindi lamang po siya basta naroon. Naroon siya dahil siya ang may hawak ng buong kasaysayan. At ganun po katindi yung pananampalataya ni Stephen. Hindi lamang dahil magaling siya, hindi lamang dahil mahusay siya, kundi alam niya na mayroong soberanong Diyos na namumuno sa buong sanlibutan at buong kasaysayan. Naroon ang Diyos. At alam niyo po, hindi lamang full of faith itong si Stephen. Sabi doon, siya rin ay full of the Holy Ghost. Siya ay puno o puspos ng banal na spirito. From Acts chapter 6 verse number 5, makita natin nung panahon ng botohan at pagtatalaga, nakita na sa kanya yung na siya ay full of the Holy Ghost. Pero alam niyo po, isa sa napaka-remarkable kay Stephen dito, sa Acts chapter 7 verse number 55. Sabi doon, Acts chapter 7 verse 55, ito po yung panahon na nangaral si Stephen at nangyari, ang reaksyon ng mga tao, nanggigigil sa galit yung mga tao sa kanya. Galit na galit kay Stephen at gusto na siyang batuhin. Pero ang sabi ng talata, ayun na yung reaksyon ng mga tao, malamang nagkakagulo na, malamang umaamba na, nababatuhin na siya. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly in heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Hindi po nagbago yung katangian na ito ni Stephen. Hindi nagbago ito sa kanya yung pagiging puspos ng banal na spirito. Makita po natin na hindi lamang full of faith si Stephen, kundi full of the Spirit din. Well, anong pinagkaiba nun? Yung pagiging full of faith, ang pinapakita po rito ay yung lubos na pagtitiwala sa Diyos. At yun naman pong full of the Spirit ay yung pagganap at pagpapasakop doon sa kalooban ng Diyos. So dalawang magkaibang bagay na magkasama. Yung isa ay yung pagtitiwala mo, pananampalataya mo sa Diyos, at yung isa ay yung pagganap mo, yung pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng awitin, trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Mga kapatid, it's one thing to say na ang Diyos ay soberano. But it's another thing na magpasakop ka sa kapangyarihan ng Diyos, sundin ang kanyang kalooban at gawin kung ano yung bagay na makaluluwalhati sa Kanya. Madali pong sabihin, madaling isigaw na ang Diyos ay soberano. Madaling sabihin, naniniwala tayo na ang Diyos ang siyang may hawak at namumuno sa sanglibutang ito. Pero magkaiba po, kapag ikaw na ngayon, yung nasa kalagayan o nasa kalagitnaan ng matinding pagsubok. Oo, soberano ang Diyos, pero paano pag ikaw na yung may cancer? Oo, soberano ang Diyos, pero paano pag ikaw na yung nakakaranas ng matinding karamdaman? Paano pag ikaw yung namatayan ng anak?
Paano kapag yung business mo na nalugi, na pinagpundaran mo ng perang pinaghirapan mo? Paano pag ikaw yung natanggal sa trabaho? Paano pag ikaw yung nasa ganoong kalagayan, na nasa kalagitnaan ka ng matinding pagsubok na kayang paghuhuin ang iyong buhay? Magagawa mo kaya na mag-trust and obey sa Panginoon? Sa totoo lamang po mga kapatid, mahirap at hindi po biro ang mamuhay na full of faith and full of the Spirit. Pero ito ang siyang dapat na katangian, hindi lang ni Stephen, kundi ng bawat isang mananampalataya. Ito po ang dapat na katangian ng bawat isa sa atin. Sabi po ng talata natin, verse number 8, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Si Stephen po ay hindi lamang puno ng pananampalataya na lubusang nagtitiwala sa Diyos at puno ng banal na espiritu na lubusang sumusunod at nagpapasakop sa kalooban niya. Siya rin ay puno ng kapangyarihan. At sabi ng text, he did great wonders and miracles among the people. Alam niyo po, bukod sa mga apostol, meron lamang iilan ng mga mananampalataya nung panahon nila na sinabi ng Biblia na did great wonders and miracles. At isa si Stephen doon. Ilan lang sila, bukod sa mga apostol. Si Stephen, si Philip, si Barnabas. Sila lang po, bukod sa mga apostol. Ibig sabihin, makikita natin hindi ordinaryo na mananampalataya itong si Stephen. At maaari natin sabihin, kumbaga, ay nasa level din siya ng mga apostol. Hindi siya, kumbaga ay makikita natin yung ganong klase ng katangian na meron din naman ng mga apostol. Pangalawa na tignan po natin dito, hindi lamang yung katangian, yung character ni Stephen. Pangalawa is the courage of Stephen, yung katapangan o yung kagitingan ni Stephen. Verses 9 to verse number 14. Sabi po ng talata, then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Then they suborned men which said, we have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. And they stirred up the people and the elders and the scribes, and came upon him and caught him, and brought him to the council, and set up false witnesses which said, this man ceased not to speak blasphemous words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs which Moses delivered us. Sabi ko nga po kanina, hindi biro o hindi ordinaryong mananampalataya lamang itong si Stephen. Makikita natin sa talata na merong mga katunggali. Sa pagtalastasan, may katunggali sabihin na natin sa debate. Disputing with Stephen. Yung po sinabi ng talata. May katunggali siya sa pagdebate itong si Stephen. At ang sabi doon, hindi sila manalo sa kanya. Hindi manalo. Yung kanyang mga katunggali sa kanya. Verse number 9, then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. Sabi po sa talata, meron daw mga taong galing sa iba't ibang mga synagogues. Na involved dito. Una, ano ba yung synagogue? Ang synagogue po ay yung Jewish building. Ito po yung building, ito yung gusali kung saan nagkikita-kita at nagsasama-sama doon yung mga Hudyo para doon sila manalangin at sumamba. Alright? Kung maalala po natin, sa time ng Babylon, doon na-destroy ang temple. Sinira ng Babylon ang temple doon sa Jerusalem. So dahil wala na yung templo, wala na silang lugar. Wala na lugar yung mga Hudyo kung saan sila mag-o-offer ng sacrifices and worship. Kaya nga ang ginawa ng mga Hudyo na ito, nagtayo sila ng mga synagogue para doon sila magsama-samang manalangin at sumamba. Now, mayroong tatlong klase po ng synagogue na banggit dito sa talata natin. Well, according sa mga theologians, hindi rin sila, kumbaga may iba't ibang views kung 5 or 4 lang or 3. Pero mas leaning ako doon na mayroong 3.
na grupo dito na nanggaling sa iba't ibang mga synagogues. Una, yung Synagogue of the Libertines. Ang ginamit sa ESV ay freedmen. Freedmen. Kung familiar po kayo sa history, si Pompey the Great. Pompey the Great ay isang tanyag na Roman general noong 63 BC. Ang ginawa ni Pompey, sinakop niya at ng mga army niya yung Jerusalem. At ang ginawa niya, kumuha siya ng mga Jewish slaves. At yung mga Jewish slaves na yon, eventually, or later on, nabigyan sila ng freedom. Pinalaya sila. At yung mga Jewish slaves na yon na pinalaya, na na-capture ni na Pompey, dahil nga napalaya na sila, gumawa sila ngayon ng isang Jewish community. At ito po yon, sila yon, no? Libertines, freedmen, mga pinalaya. Kaya yun ang kanilang pangalan. At sa community na yon, nagtayo sila ng synagogue kung saan sila mananalangin at doon mag-worship. Yung pangalawang grupo dyan ay yung Cyrenians and Alexandrians. Bakit ko po nasabi na magkasama ito? Dahil ito, parehas yung Cyrene at Alexandria ay nasa North Africa. So magkasama. Itong Cyrene at Alexandria po kasi ay two major cities ng North Africa nung panahon na ito. At kung maaalala nyo po si Simon, sino po yun? Siya yung tumulong kay Kristo na buhatin yung krus niya. Yung patungo doon sa naipapako na si Kristo. Si Simon po ay galing sa Cyrene. Galing siya sa North Africa. At yung pangatlong grupo rito ay yung Synagogue of Cilicia and Asia. Ito naman po yung mga province ng Rome. And take note, ang capital ng Cilicia ay Tarsus. Sino pong kilala natin na taga Tarsus? Si Apostol Pablo. Kaya nga po, higit sa malamang, mataas ang posibilidad na naroon na si Apostol Pablo. And actually, makikita natin sa susunod na chapter, na naroon nga rin talaga siya. At higit sa malamang sa tagpong ito, naroon na si Apostle Paul kasamang nakikipag-debate kay Stephen doon sa synagogue sa Jerusalem. And by the way, hindi po ito mga mananampalataya, itong mga kausap niya. And again, yung mga Hudyo, bilang parte ng kanilang tradisyon, pumupunta sila sa Jerusalem. Remember, nung time ng Pentecost, pumupunta sila sa Jerusalem para sa mga feasts ng mga Hudyo, Jewish feasts. Do alam natin hindi po natin alam kung kailan mismo nangyari itong Acts chapter 6. Pero merong ganong ideya na maaari na isa sa mga feasts or Jewish feasts, nangyari ito, kaya naroon sila sa Jerusalem. So ang setting ngayon ay nasa synagogue dito sa Jerusalem. Yung mga kasapi ng iba't ibang mga synagogue, yung mga synagogue, galing dun sa synagogue ng mga Libertines, synagogue ng North Africa, at yung synagogue ng Asia Minor, yung mga kasapi ng mga yon, naroon sila sa Jerusalem. At ang sabi po ng text natin sa pinakadulo, sa verse number 9, disputing with Stephen. Nakikipag-debate sila, nakikipag-debate sila. Yung mga kasapi na yun ng mga synagogue, nakikipag-debate sila laban sa isa. Handicap match. Kumbaga ay 3 groups versus 1. Ganong katindi. 3 magkakaibang mga grupo na galing sa iba't ibang mga lugar na ipagtalastasan sa iisang mananampalataya si Stephen. At bawat isang grupo doon na kasapi ng bawat synagogue, may ilang tao yon. Hindi lang po natin alam kung ilan sila. Pero marami yon. Lahat sila nakikipagdebate kay Stephen. At hindi po ito basta debate lang na parang nagsisigawan lang sila. Ganon, Ang ginagawa po nila ay formal debate. Ito po isang formal na pagtalastasan. At alam niyo po, may mga mananampalataya na na-offend sa mga kapwa nila Kristiyanong nakikipagtalastasan, nakikipagdebate, Pero sa totoo lang po, noong unang panahon pa lang, ginagawa na talaga ito. Ginagawa na ito ng mga Kristiyano upang ipangaral at tindigan ang mga katotohanan ng salita ng Diyos.
Minsan tinitignan ito ng ilan na nagyayabang o gusto lang patunayan na tama siya. Bagamat nangyayari po yun. Nangyayari po yun. Pero alam niyo po, kung offending na nakikipagdebate ang ilang mga mananampalataya para tayuan at tindigan ang salita ng Diyos, baka ma-offend po tayo kay Stephen. Anong sabi ng susunod na talata? Verse number 10. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Hindi lamang niya napatunayang tama siya, pinatunayan pa ni Stephen na mali silang lahat. Mali silang lahat. Merong tatlong magkakaibang grupo mula sa tatlong mga synagogues, Libertines, Cyrenians, and Alexandrians, yung mga taga Cilicia and Asia, lahat sila ay wala pong binatbat kay Stephen. Sa formal debate na ginawa nilang grupo, nung tatlong grupo na ito kay Stephen, hindi nila magawang manalo laban sa kanya. Bakit? Meron dalawang sangkap dito, yung wisdom and spirit. Yung wisdom po, of course, ay yung karunungang ipinahiram sa kanya ng Diyos. Yung word po na spirit dyan ay hindi po yan tumutukoy dun sa banal na spirito mismo. Bagamat alam natin na yung wisdom ay kaloob ng banal na spirito. But yung spirit po na binanggit dyan ay yung zeal o yung energy niya sa pagkipagtalastasan sa kanila. So full of wisdom itong si Stephen. Ibig sabihin siya po ay aral pagdating sa salita ng Diyos. Alam niyang tindigan ang katotohanan. So hindi lang po niya basta inaral ang salita ng Diyos, alam din niya kung paano ito ipaglalaban. So hindi lamang po niya dala-dala yung katotohanan, may kapangyarihan din kung paano niya i-deliver yung bawat speech niya sa debate nila. At ang naging resulta nga, taob silang lahat kay Stephen. Wala silang maibato laban sa mga argumento niya. Alam niyo po, hindi ko ma-imagine kung marahil naroon na nga si Apostol Pablo na alam natin na matalino rin ng mga apostol. Pero maging siya ay walang binatbat sa karunungang taglay neto ni Stephen. Hindi nila kaya. At alam niyo po, kailanman ay hindi magagawang tapatan ang karunungang nagmumula sa Diyos. Wala silang panabla kay Stephen. Ang mga hindi mananampalatayang ito ay hindi mananalo kailanman sa karunungan ng Diyos. Alam niyo po, sa panahon natin, maraming mga so-called matatalinong tao ang hindi naniniwala kay Kristo at hindi naniniwala sa Diyos. Marami sa kanila ay nagsusumigaw, hindi kayang patunayan ng siyensya na meron niyang Diyos. Mga matatalino man sila sa kanilang paningin, mga matatalino man sila sa paningin ng sanlibutan, pero ang tingin sa kanila ng Diyos, sila'y mga mangmang. The fool had said in his heart, there is no God. They are fools. After all, ang sabi po ng Romans chapter 1, wala naman talagang atheist. Walang taong hindi naniniwala na mayroong Diyos. Sinusuppress niya lamang. Sinusuppress niya yung katotohanan na mayroong Diyos. Kaya nga siya fool kung tawagin, tinatawag ng Biblia, sinusuppress niya, niloloko niya yung puso niya, yung isip niya at pinaniniwala niya ang sarili niya na wala nga talagang Diyos. Pero ang totoo, alam niya talaga na mayroong Diyos. Ang sigaw ng mga atheists, God doesn't exist. Pero ang sinasabi ng Biblia, atheists don't exist. May mga iba naman na nagsasabing hindi lang si Kristo ang daan. Napaka-unfair naman ng Diyos. Paano yung mga hindi nakilala si Kristo? Paano yung mga lumaki sa Buddhist countries? Paano yung mga nasa Muslim countries? Basta sumasampalataya sila doon sa Diyos nila na sinasamba, mapupunta sila doon sa langit. Ang sabi po ng Biblia, John chapter 14, verse number 6, at sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko ng Panginoong Hesukristo. Ano po, kahit anong pilit natin na ipilit na pwede naman yung iba, hindi mananalo yun. Sa katotohanan na tanging si Kristo lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Dahil siya lamang ang may kakayahan.
Siya lamang ang may kakayahan na magbayad sa kabayaran ng kasalanan na walang hanggang kamatayan doon sa impyerno. Walang ibang may kaya nun. Tanging siya lamang. Tanging ang dugo lamang ni Kristo ang may kapangyarihan na linisan ang ating karumihang dulot ng kasalanan. Tanging si Kristo lamang po ang katanggap-tanggap na hain na kayang pahupain ang puot ng Diyos. Kaya nga po ang kaligtasan ay biyaya lamang. At sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo lamang. Ang panawagan ng salita ng Diyos, ang panawagan ng Ebanghelyo, magsisi ka sa iyong kasalanan, talikuran mo ang kasalanan at tumarap ka kay Kristo. Manampalataya ka sa Kanya, manampalataya ka sa ginawa niya na siya ang namatay at muling nabuhay upang bayaran ang kasalanan. Mga kapatid, sa totoo lamang po, may mga pagkakataon na nakaka-intimidate ang mga hindi mananampalataya. May mga pagkakataon na nakakatakot. May mga pagkakataon na nakakahiya. Na ipakilalang Kristiyano tayo. O mga panahong hindi mo alam kung paanong ipaglalaban sa mga hindi mananampalataya na totoo ngang may Diyos. At si Kristo ay pumarito upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ngunit nawa ay maging hamon po sa atin. Itong halimbawa na ipinakita ni Stephen na pagtuunan ng pansin, una ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Para kapag naharap tayo sa ganoong sitwasyon, ay alam nating tindigan, alam nating tayuan at ipaglaban ang katotohanang nilalaman ng Biblia. Mga kapatid, yung ganoon pong klaseng karunungan na taglay ni Stephen, na pinakita ni Stephen ay hindi po nangyari yon na overnight. Nabiglaan na lamang na daladala niya na yung ganong klase ng karunungan. Nagmula po yon sa unti-unting pagbabasa. Pagkatapos, pagsasaliksik, pag-aaral, pagtatanong, pakikipag-usap sa ibang mga mananampalatayang may karunungan din naman sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, this is faithful and true. Ito ay tapat at totoo. Tindigan natin ito. Tindigan natin ito. For the sake of time, puputulin po natin dito, tutuloy natin sa mga susunod na linggo. Again, it is one thing to say that God is sovereign. It's another thing to live by it. It's one thing to trust that the word of God is faithful and true. It's another thing to obey it. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord, sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Tunay nga na mga salita mo'y tapat at totoo. Nawa, Panginoon, matutunan po namin na natindigan ito, natayuan ang mga katotohanan na ito dahil matibay na pundasyon ng aming tinatayuan. Dahil ang lahat ng ito'y katotohanan. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na mga salita mo ay hindi lamang po namin pagtiwalaan, hindi lamang naming panghawakan, kundi ito'y aming maipamuhay. Lord, tulungan mo po kami na sundin ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Patawarin mo kami, Lord, sa mga pagkakataon na kami po'y nagkakasala at nagkukulang sa aming pagsunod sa iyong kalooban. Bagamat alam namin ang mga katotohanan ito, pero kami pumapalya sa napakaraming pagkakataon. Patawarin mo po kami, Lord. At nawa, tulungan mo kami, Panginoon, na tunay nga na maisabuhay ang lahat ng ito. Yes, pinaniniwalaan po namin na ikaw ang Diyos na soberano. Ikaw ang Diyos na siyang may hawak ng lahat ng ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na tunay nga na may pamuhay ang lahat ng ito at tayuan at tindigan ng mga katotohanan ito, Panginoon. O Diyos, maluwalhati ka. Maluwalhati ka sa aming buhay. Sa abang pinagtitiwalaan namin at pinamumuhay ang mga katotohanan ito, Panginoon. Ito, O Diyos, ang aming samot dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo.
Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po'y umawit ng ating pangwakas na awit. Awitin po natin, Glory to His name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge him today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Dead to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga nakasama sa ating live stream. At nawa sa biyaya ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay maging katangian kagaya ni Stephen, full of faith and of the Holy Ghost. Tulungan tayo ng Panginoon, maging kagaya niya, maging matapang at matapat na tumindig sa mga katotohanan ng Diyos. At kung kinakailangan, sabi nga ni Jude, to earnestly contend for the faith. Ingatan, tulungan, gamitin tayo ng Panginoon. At saan man niya tayo tinawag at nilagay, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin para sa kapurihan ng pangalan ng ating Panginoon. Sa ating pagpaghiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging instrumento ng katwiran, alang-alang sa kapurihan ng kanyang pangalan. God bless po. Ingat po tayong lahat. Magandang hapon. May Joy Fellowship po. Mga young people, may Joy Fellowship po. So stay among